Oo, yung pag-focus mo sa pananampalataya mo sa Diyos ay hindi magpapawala ng trials. Hindi naman magpapawala ng problema. Pero itinatama niya yung ating puso. Itinatama niya yung ating isip. Itinatama niya yung ating focus. Nawawala yung focus natin sa problema at sa kabaligtaran na pupunta yung focus natin sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa gitna ng problema, ay makukuha nating tanungin ng Diyos, Lord, ano po yung exciting part dito sa problema na ito? Ano pong bagong himala ang gusto nyong iparanas sa akin? Saan nyo po ako dadalhin pagkatapos nito? Grabe, ganun yung taong hinaharap ang takot at nagtitiwala sa Diyos. Narealize ko si Pedro, nag-focus sa tubig kaya lumubog. Yung asawa ni Lot, nag-focus sa Sodom and Gomorrah kaya namatay. Si Achan, nag-focus sa material na bagay. Si Adam at Eve, nag-focus doon sa prutas na hindi pinapakain sa kanila ng Diyos. Si Ananias at Sapphira, nag-focus sa kanilang pera kaya napahamak. Si David, nag-focus sa isang babae na hindi niya asawa kaya nagkasala. Si Judas, nag-focus sa pera kaya napahamak. Pero si Joseph, nag-focus sa pagmamahal ng Diyos sa kanya at reward na ibibigay nito sa kanya. Alam niya na balang araw ay tutuparin ng Diyos ang plano nito sa kanya. Pangalawa, paano tayo aalis sa ating comfort zone? Allow yourself to make mistakes. Sabi sa Filipos 1:6, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaibigan, napakaganda ng salita ng Diyos at mabisa itong panlaban para patahimikin ng dyablo na nagbabato ng kasinungalingan sa atin. Siya ang naglalagay sa ating isip ng discouragement at pagkokondena sa tuwing nagkakamali tayo. Wala ang kwentang Kristyano, yan, nagkasala ka na naman. Galit ang Diyos sa iyo. Kaya magpakasama ka na lang dahil hindi mo naman kayang magbago. Kaibigan, hindi ito totoo. Tignan mo, sabi sa talata, ay yung sinimulan ng Diyos na pagbabago sa atin, simula nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tatapusin niya. Hindi niya tayo susukuan kahit magkamali tayo, magkasala o kahit matagalan pa tayong sumunod sa mga utos niya sa Biblia. Tandaan mo na kasama natin siya sa ating paglago at pag-mature. Nakatuon yung attention niya sa atin. Kasama natin siya sa bawat hakbang. Tinutulungan tayong lumago sa pananampalataya at sumunod sa kanyang mga utos at maging kalarawan niya. Hindi siya nagugulat o nata-turn off sa ating mga kahinaan at pagkukulang. Hindi niya sasabihin, ay talaga, may ugali ka palang ganyan. Yaks! No, hindi. Alam na niya ang ating kasalanan at kinahabagan niya tayo. Ayon sa Salmo 103:13-14, kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ay ganon din ang pagkahabag ng Panginoon sa may mga takot sa Kanya. Dahil alam niya ang ating kahinaan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa. Alam ng Diyos na tayo ay mahina dahil nilikha lamang tayo sa lupa. Pero tingnan mo ang pangako niya sa Filipos 1:6, tayo ay tatapusin niya. Hindi niya susukuan ang gagawin niyang pagbabago sa atin. Kaibigan, kaya nga kung gusto mo ng totoong tagumpay na makawala sa iyong comfort zone, ay makipag-cooperate ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Una, humakbang ka ng may tapang na harapin ang takot at pangalawa, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay madadapa at madadapa pero hindi yon magiging dahilan para mawala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi tayo niligtas ng Diyos para lang i-give up kapag tayo nagkamali at nagkasala. Ganyan ka pala, bahala ka na sa buhay mo. No, sobrang committed niya na baguhin tayo upang maging kalarawan natin ang Panginoong Yesus. Kasama natin siya sa bawat laban. Tinutulungan tayong lumago sa ating pananampalataya, sumunod sa kanyang utos at maging kalarawan niya. Now, ang tanong kaibigan, committed ka din ba na umalis sa iyong comfort zone at magsikap na magbago sa tulong ng Diyos? Huwag mo isiping walang pag-asa. Huwag mo isiping pag nadapa ka ulit ay tatakwil ka na ng Diyos. Hindi, kaibigan. Mahaba ang pasensya at habag sa iyo ng Diyos. Aalalayan ka niya. Hindi inaasahan ng Diyos na agad-agad nating makukuha ng tama ang lahat o maging perpekto sa buhay na ito. So ang tanong, ano bang hinahanap niya? Hindi niya hinahanap yung perfection, kung hindi ang patuloy nating paghabol at paglago sa pagiging kalarawan ng Panginoong Yesus.
Madapa man tayo ay magpapatuloy pa din tayo papunta sa Kanya. Sabi sa Filipos 3:12, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Kaibigan, hindi hinahanap ng Diyos ang perfection. Kahit si Pablo ay hindi naging ganap o perfect, kung hindi kailangan nating maging katulad ni Pablo na nagsisikap makamtan ang pagbabago kahit nga may pagkakataon na nadadapa pa din siya. Tanungin mo ito sa sarili, anong aspeto ng iyong buhay ang naging kampante ka na lang dahil ayaw mo magkamali? Meron bang bagong kasanayan, proyekto o landas sa iyong trabaho o ministry ang nagkaroon ka ng alinlangan dahil sa takot sa pagkabigo o kawalan ng katiyakan? Meron bang mga pag-uusap o aksyon na iyong iniiwasan sa mga kaibigan, pamilya o kasamahan dahil sa hindi ito komportable? O baka mamaya natatakot kang magkamali ng sasabihin o aksyon? Kaibigan, natatakot ka ba magkamali sa pinapagawa sa iyo ng Diyos? Kaibigan, tandaan mo na lahat tayo ay work in progress at tanda tayong tulungan ng Diyos na mapaunlad sa lahat ng area ng ating buhay. Tandaan mo na hindi ka mamahalin ng Diyos dahil sa iyong performance, kung hindi minahal ka na niya dahil mahal ka niya. Kaibigan, marami talaga magagandang bagay na magagawa mo bilang isang Kristiyano na magpapalago ng iyong relasyon kay Kristo. Halimbawa, ang regular na pagbabasa ng Biblia, araw-araw na pananalangin at pagdalo sa simbahan ay magagandang paraan para ituloy ang iyong espiritual na paglalakbay. Pero wala sa kanila ang kailangan para anihin mo ang pagmamahal ng Diyos. Kahit ang parang perpektong Kristiyano na nagdedebosyon ng ilang oras araw-araw ay tatanggap ng parehas na pagmamahal sa taong ngayon palang tumanggap sa Panginoong Yesus. Narealize ko na hindi gusto ng Diyos na ma-stress tayo sa mga bagay na iiwasan natin kasi iniisip natin mas mamahalin tayo ng Diyos. Mali kaibigan, ang gusto ng Diyos ay manatili kang nakafocus sa Kanya at ibigay sa Kanya ang iyong puso. At pag ginagawa mo ito, ay Siya ang bahala sa pagpapabunga sa iyo. Kaya nga sinaway ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo sa mismong bagay na ito. Sabi sa Mateo 15:8, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Narealize ko na yung mga Pariseo ay kabisado ang maraming batas at sinisikap itong gawin, pero pwede mo pala itong gawin ng panlabas lang. Kahit gaano pa karami ang mabuting gawain na ating ginagawa, kung wala sa Diyos ang ating puso, wala rin itong kabuluhan. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Yung pagsisikap mo na maging perpektong Kristiyano ay sinisigurado ko sa iyo na mabibigo ka. Wala kang magagawa para maging perpekto ka. At sa kabaligtaran, bababa ang kumpiyansa mo sa sarili. Bakit? Dahil hindi mo siya magagawa 100%. Mapo-frustrate ka lang, magagalit ka, makakaramdam ka ng kabiguan at dahil dito, mas lalayo ka sa Panginoong Yesus.